tricycle for today's video. I'm sitting here wondering. I'm sitting here wondering. Parang dapat marami ka ng sunblock. Paano ba mga master maglakad? Oh, I survived commuting papunta sa hotel ko, which is Piccolo Hotel of Boracay. Grabe, ang dami kong kwento mamaya, pero wait lang tayo. Dating muna tayo sa hotel. So ito guys, yung Balagbag Lake, katapat lang yan ng Budget Mart, dun mismo sa may D-Mall. Sobrang lapit ng hotel ko dyan. Ito yung lakaran. Sakto ang oras ko sa check-in. Check-in na tayo guys. Ito yung paligid ng lobby at restaurant reception area. At meron din silang swimming pool. Okay, ito yung room number natin. And then let's go inside. Okay guys, hello, nandito na ako. Medyo maayos na ako kasi nakapagpalamig na ako. Nandito na tayo sa loob ng hotel room and I'm staying at Piccolo Hotel Boracay, of Boracay. Nakakatuwa kasi dito rin pala nagstay sila AJ at saka si Monica nung nagpunta sila dito sa Boracay. So, ayun, may experience ko din kung ano yung experience nila. So, ito yung room tour. Unahin muna natin yung CR since CR yung una natin makikita pagpasok. Okay, malaki ang kanilang sink. Malakas naman ang water. Merong toiletries for 2 pero mag-isa lang ako for today. Okay, maluwag din ang kubeta and may enclosure para sa shower. Be careful sa step. Tapos, paglabas, may mirror. And this is, I think, a queen-sized bed. May dalawang towel. May TV. Smart TV kaya to? Parang, no? May Netflix button eh. May pakape. May maliit na ref. Is this working? Yes, hindi siguro nakasaksak. And this is a provision for your clothes. And may dalawang umbrella. Safety deposit box. Hanger. May telephone. Basically, lahat ng ng standard na kailangan sa isang room. Tingnan natin kung ano makikita dito. Hala! Ang laki ng kurtina. Oh. It's an outside area. Parang dito ko dumaan kanina. So, parang may balcony pala sa labas. Although, parang balcony para saan? Sasara ko na siya. Mas gusto ko ng privacy kesa sa balcony. Na wala naman ako makikita. Aircon, malamig naman. Ito. Oh, ilaw outside. So, yun guys. Kwento ko lang yung nangyari kanina. Adventure ko from bahay to airport to tricycle to boat, another tricycle, and to here. So, ang flight ko kanina is 1:45 PM and 1:15 nakapila na ako doon sa boarding gate, gate 7. Ang daming tao sa Philippine Airlines, Terminal 2. Pero feeling ko matagal lang issue ng country natin yung masikip na airport natin. So, sana makakita tayo ng improvement sa mga susunod na taon.
And yun, on time naman yung plane. Nakalapag kami actually earlier ng 10 minutes sa expected time. Tapos, pagbaba ng airplane, maganda yung terminal dito. Maliit lang. Pero, since wala kasi akong check-in baggage, kasi short stay lang naman ako dito, tsaka ayoko talaga nag-check-in ng baggage, kasi hintayin mo pa, alam mo yun. Tapos, dire-diretso ako palabas. Tapos, may booth dun sa bandang exit na parang tricycle booth. Ganyan. Kung ano yung gusto nyong sakyan. Kung nagmano-mano man kayo at hindi kayo nag-charter ng transportation online or pre-book. Yan. Tapos, nilapitan ko yung counter. Binigyan nila ako ng maliit na sticker. Dinikit ko sa damit ko. Although, di naman nila sinabing idikit sa damit. Pero yun, nagtanong ako saan po yung tricycle. Dun sa labas, naglakad ako ng mga 1-2 minutes. Dun pa lang, marirealize mo na kailangan nyo ng sunblock. Yun, kasi maaraw eh. Siyempre, sunblock nga eh. Tapos, pagsakay ko ng tricycle, it's 10 minutes papuntang Jettyport. Tapos, pagpunta ng Jettyport, marami dun na naka-orange na uniform na parang tourist guide. Sasabihin naman nila sa'yo kung ano yung gagawin. Kasi parang the moment lumabas ka ng tricycle mo, parang alam na nila kung anong pakay mo dun. So, dediretso ka dun sa parang front desk sa gitna. Normally, maraming tao dun. Hindi nyo makikita kung ano yung label nung table na yun. Pero lapitan nyo lang yun and then mag-fill out kayo ng form, guest information, sa kayo mag-hotel, ilang nights kayo, sino kasama nyo, blah blah blah. And then, yung papel na yun, dadalhin nyo sa loob. May 2 steps doon na counter. Step 1 is, ibigay nyo yung papel and bibigyan ka nila ng parang receipt. Hindi siya receipt eh. Parang kung ilan ka. Tapos, bibigay mo yun sa step 2. Magbabayad kayo ng 250 pesos. Pero parang 150 and 100 pesos yun. Environmental fee or may isa pa. Tapos, punta kayo step 3. Labas kayo doon. Tapos, malilito na naman kayo kung ano nangyayari. Pero may dalawang parang booth doon na magbabayad kayo 50 pesos for the boat. Tapos, lakad kayo ng onte. Tapos, meron doon linya ng table na marami ulit tao. Nagsusulat sila doon ng guest information ulit, name, sa kayo magstay, ilan. Tapos, si kuya, na mga naka-uniform doon, bibigyan kayo ng stub na number. And then, yun, lakad kayo dun sa parang gilid. Alam niyo yung mga floater na nilalakaran, yung nakakahilo, yung nilalagyan ng tubig na plastic doon. Nahilo kasi ako doon. So, doon kayo maglalakad kasi may kita nyo yung parang mga nakapark na boat doon. Boats, dami nila eh. Tapos, nagtanong lang ako, boss, kanina to, saan ako sasakay gamit to? Kasi, yung nakalagay na number 22, tapos yung name ng boat nandun. Tanong ka lang, tapos sasabihin naman nila, dito, sakay ka na sa loob, then mag-intay ka mapuno yung boat, and then, pag umandar na siya, 10 minutes, nandun ka na sa mismo Boracay Island. Dami ko sinabi, no? Ang dami kasi nangyari. So, tapos paglapag mo do, pagdaong nung boat doon, lalakad ka na naman doon sa nakakahilong plastic. Tapos, hanap ako ng tricycle. Nagtanong ako kung saan yung mga tricycle. Kasi yun yung alam ko, mode of transpo before. Last punta ko kasi dito parang 2017 or 18. Parang ganon. Tapos, naka-tricycle pa noon. Yung tricycle na mausok. Ngayon, e-trike na pala. Pero parang before may transition na ng e-trike to, tricycle to e-trike. Pero ngayon, parang lahat na naka-electric tricycle na. So, tahimik, walang usok. Mas okay yun para sa environment. Anyway, so, ang pamasahe, pag individual ka lang, sasakay ka syempre dun sa hindi special. Oh, hindi special. Sasakay ka dun, tapos, magkano yung pamasahe ko? 25, papunta dito sa Piccolo, D-Mall. Pero pag station 1, 30 pesos per head. Kapag special ata, magkano yung sinabi ni Kuya? Papuntang station 1, 200, sabi niya. So, dito na ako sa hotel, nagpapalamig muna ako. Nakakapagod yung biyahe, no? Parang, dati matagal ko nang wish na magkaroon ng easier access sa island na to. Hindi ko alam kung anong reason, bakit dami pa ring mode ng transportation pag pumupunta dito, pero baka ganun talaga. Kailangan natin acceptance is the key. Pero yun,
Pagpunta mo naman dito, ang ganda dito. Maganda yung sand. Hindi ko pa siya nakikita actually. Hindi pa ako lumalabas dun sa beachfront. Pero we'll see. Sure ako maganda. Yun, daming turista. As in, daming Korean, Chinese, Japanese. Dami ring solo traveler. Tapos, yun, kahit nakapagod yung biyahe papasok ng island. Sana mag-enjoy sila. Sana magandahan kayo sa island. In fairness dito, no, alam nakakita ako ng ng Anelo, ng Owndays, tapos alaki ng Jollibee. Ang dami ng bago dito, nakakatuwa. Medyo mas naging maayos siya. Siguro nung, alam niyo yung bagyo na grabe. Feeling ko nag-rehabilitate talaga sila nun eh. Nag-take na sila ng opportunity to improve the island. So that's good. That's a good thing. Kudos to the government of Malay. Tomorrow, I'll be waiting for my family. Tapos, manonood ako ng live streaming ni Freen. Teka, bibili pa pala akong ticket. So, yun. 750 baht. Thailand baht. And meron pang extra charge sa credit card. Yun. Live stream niya tomorrow, 2 p.m. Manila time. Ay, 2 p.m. Thailand time. Yan, uhaw na ako. Alam niyo, pagka nagta-travel ako, hindi ako masyado uminom ng tubig. Kasi nahassle ako pag nagwiwiwi. Alam ko ang bad yun. Huwag niya akong parigalitan. Nalala ko yung tubig sa Thailand. Para siyang, matamis. Ba't ito maalat? Kasi Boracay. Pwede na din. Nakabote naman. Mahalaga may tubig. Hydrate because you're in an island. Lalabas mo na ako. Tingnan ko yung anong tsura ng beach. Tsaka merienda na din. Let's go! Bakit may mga harang? Ang luwag ng shore. Low tide. Oh, as usual, napakaganda pa rin ang shore dito. Meron katakuan yung mga nasa likod ko eh. Ayan o. Yung mga harang. Nasa station 2 ako eh. Ano yung mga yun? So, kailangan ko na shades. Sisilaw me. Para sa mga younger generation, ito yung Station 1. Dito kadalasan tinatayo yung mga stage pag may party every Labor ata eh. Parang ang dami nagbago dito sa layout ng island. Hindi naman layout, parang ano ba kayong shore? Na-uproot yung mga nakita ko na yung mga roots, yung mga puno. Tapos, ang daming tao. Although matagal naman na maraming tao. Dami rin bago. Ano to? True Home Hotel and Bistro.
taon-taon naglalakad dito. Tapos nagsasalita mag-isa. Pag nagpa-vlog, medyo nahihiya pa rin talaga ako. Wala talaga akong confidence masyado. Pero yun nga, sayang naman yung pagkataon. Dito pa rin nakatayo yung ihawa na lagi ang binibila ng Sorry Burger. In fairness. Okay, lakad ulit. Daming tao dun. Parang may tour. May tour dun sa rock. Ang daming tao. Oh, tiis Tasyo Uno. Dito kami tumatambay lagi noon. Ano nangyari? May naglalaro pala ng volleyball. Siyempre umiwas ako dun sa line. Grabe yung after nung Tasyo Uno. Ito na yung next. Ito yata yung parang wala na talaga ever since. Pero ayan, ganyan na lang siya. Maging parking na siya ng mga boat. Guys, pagod na ako maglakad. Dati mani-mani lang ang paglalakad dito from station 1, 2, 3. Ngayon, layo. Feeling so layo na. Okay lang, exercise na lang. Parang walang sunset to.